gustong i-pervert ng Diablo. Gustong makita ng gustong patunayan ng Diablo na mali ang Diyos sa kanyang ginagawa. Pinilit niyang mahulog si Noah, lumang niyang gayan, tinatay sa plan. Lumang niyang gayan, natalo na naman ng Diyos. Natalo na naman ang mga anak ng Diyos. Pero, pinatay uli sila ng Diyos. Nagpadala ng baha. At pinatay sila ng Diyos, natalo na naman ang kaaway. Hanggang dumami na naman ang kaaway, Shem, Ham, Japhet. Sabi doon, spontaneously, dumami uli ang tao. Dumami uli ang tao. At dumating ang ating Panginoong Kristo, spiritually, nanalo na naman ang Diyos. Nanalo ang Panginoon. Yung course na yun ay tinalikan niya ng blessing. At hanggang sa itatagos ko yan doon sa mind ng tao ay parang din sa nangyayari sa mundo. Mayroong adaming uncertainty. Diyan din yung free will. Sabi ng Bible, basahin natin. Sabi ng Bible, mayroong mga kasi. Basahin natin sa Galatians 5:17. At yung iba sa 2 Corinthians 10, chapter 10, verse 4 and 5. Yung free will natin, dahil nangyayari din battle. Ito yung greatest battle na kinakatayuan natin. Yung gagawin kong mabuti, hindi ko magawa ng mabuti. Pag gagawa ko ng mabuti, nandiyan ang masama. Okay, basahin natin sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Yung tao, may kinakaharap na battle. Galatians 5:17. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you. So, yan. Ang suma total ng aking, magulo yung aking pasensya na kayo kasi para doon sa tao rin. Yung greatest battle na nangyayari na to ay nangyayari din sa isipan natin. Sa flesh, nung nag-start tayo born again, doon mag-uumpisa yung battle natin. Yung pagsunod natin, kailangan tuwing parang right time may pabasa kami. Pero yung laman, laban yung laman, napapasok ako. Diba? Na pagod ako, pagod yung mga bata, hindi pa kami kumakain, wala pa kami ganito, paano kami magpapabasa? Yun yung battle natin sa isip natin. Basahin natin sa 2 Corinthians. Greatest. Corinthians 10:4 and 5. 10:4. At sapagkat ang mga salsata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihan umiban ng mga puta. Verse 5, na siyang humigiba ng mga malihaka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yung laban natin sa katamaran ng ating katawan, yun yung nag-uumpisa yun dito sa ating mind, sa ating mind. Hindi ko na itatagos doon sa pag-disclose kasi hahaba ako. Sa ating mind. Greatest battle is ever Ang greatest battle na nangyayari, ang greatest battle ay nangyayari dito sa ating mind. Nangyari din yan doon sa isipan ni Lucifer bago niya piliin ang mabuti o masama. Nangyari mo nga yung greatest battle sa kanyang isipan, sa kanyang pagpili.
Yan. Kanyang training ay kaya ito pinaganapan sa Jesus Battle dahil yan yung magsisilbi o yan yung magiging turning point mo. Yung turning point ng tao kung gagawa siya ng mabuti o masama. Ginawa ko itong turning point na yan na ito na turning point ni Lucifer na maging masama siya. Turning point ni Adam para gawin niya at gawin siya ng sumpa. At ganoon din ang ginamit, paliwan din ang ginamit ng ating Panginoon para gawin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, sa atin din, ay nangyayari yung greatest battle. At sabi doon, sabi sa Romans, at sa Colossians 3:5, kailangan natin mamatay araw-araw. We must die daily. We must die daily to mortify our flesh. Sabi doon, we need to die daily. Sabi doon, para yung sabi sa Romans 6, this body might be destroyed. Nalalayo na ako ng topic, mahaba na ako. So, naiba ng topic ko. So, yun lang po, naipakita ko kung saan yung greatest battle. Hindi kung saan lugar, hindi kung saan panahon, hindi doon, kundi mag-uumpisa yan sa ating isipan. Kung yung turning point natin, whether good or bad.